Isinagawa sa Baguio Public Library ang isang libreng journaling workshop noong ika-24 ng Enero na pinangunahan ni Ms. Steffi Torres o mas kilala bilang Crafts with Stephanie. Dinaluhan ito ng mga kalahok na may edad 16 pataas na nagtipon upang magsulat, magnilay at tuklasin on journaling bilang isang simpleng ngunit malikhaing paraan ng pagpapahayag sa sarili at paghahanap ng mental na linaw. Nagsimula ang workshop sa pagpapakilala ng bawat isa at pagbabahagi ng maliliit na tagumpay na kanilang naranasan sa loob ng linggo. Sinundan ito ng talakayan na binigyan diin na hindi kailangang magastos ang journaling dahil maaaring magsimula gamit lamang ang panulat at papel. Ayon kay Ms. Torres, ang journal ay nagsisilbing personal na ligtas na espasyo kung saan malayang ipapahayag ang mga saloobin at damdamin. Dagdag pa niya, kahit pa may ibang makabasa ng nakasulat, hindi pa rin nila lubos na mararamdaman ang eksaktong emosyon na naranasan ng manunulat sa oras ng kanyang pagsusulat. One of the reasons din kung bakit journaling ang napili ko over arts, kasi you can journal with little resources eh. Kahit wala kang pera, kahit wala kang pambili ng mga gamit, it's just pen and paper. And the hobby is something that will give you mental clarity as a person. Pero syempre, iba pa rin siya from yung pupunta ka sa psychiatrist for professional help. Iba pa rin talaga yun. But this is just a hobby that can help people understand how they feel, that can help people how to be able to digest their feelings na hindi na dumadaan sa parang paulit-ulit na process. It gives them clarity, naiintindihan nila yung sarili na katulad ng mga feedback kanina. Mabilis lang siya, so parang usually pag nag-journal ako, may sarili akong prompts or like I really write whatever lang. Pero dun sa workshop, fun siya kasi yan fun yung feeling kasi parang may kasama ka nagsulat or like you're in a community. Yan. Nakatulong naman siya kasi si ma'am, yung nag-facilitator, she really gave good prompts. So yes, nakatulong siya. Matapos ang talakayan, nagbigay si Ms. Torres ng ilang gabay na tanong na hango sa kanyang mga personal na karanasan upang sagutin ng mga kalahok sa kanilang mga journal. Hinati rin sila sa 4 na grupo at nagkaroon sila ng maiikli ngunit makahulugang talakayan. Nagtapos ang workshop sa pagbabahagi ng mga natutunan ng mga kalahok at sa paghikayat na ipagpatuloy ang journaling bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay para sa mas mabuting kalusugang pangkaisipan. Angie Dumiles para sa Herald Express.